Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Hindi ko napapaliwanag kasi palagi naman natin itong ginagawa sa mga single dyan. Tingnan natin sa mga nag-ghost, nag-break up, sa may mga third party. Yan, kung gusto niyo ng bagong new coming, titingnan natin. At need to aware. Tingnan natin anong nararamdaman niya sa'yo. Vice versa tayo palagi ha. Hindi mo to personal reading. Intention, behavior, action, your feelings, kung may ba darating or need to aware. Tingnan natin. Tingnan tayo ng message oracle deck. Para po kay Cancer, May 2026 to ha. At pwede pa tong magbago. Kanya. For May 2026. Para kay Cancer. Okay, chemistry. Ibig sabihin, kayong dalawa, meron talaga kayong chemistry. Na nandun sa point na yon. I never felt a passion this intense. Aba, panalo tayo. Saan ka? Iba ka, Cancer, di ba? Nandun yung point na yon. Kumbaga, nandun yung point na ikaw yung basta, very passionate, maybe, nandun sa point na yon. Parang sa'yo niya lang naramdaman yung naramdaman niya yung nandun sa point na yon or ikaw sa kanya. May chemistry kayong dalawa, meaning nagkahiwalay man kayo, bago man yan, o may third party man yan, may unexpected outcome, things didn't go the way I planned. When it comes sa mga, siguro sa mga nagkahiwalay, no? Siguro nandun yung point na you didn't expect na hindi pala kami, talagang ganun pala siya, may mga promises siya na hindi natupad, mga ganun sitwasyon, mga unexpected outcome. Or pwede rin ipasok mo to sa life mo na may mga unexpected outcome situation na pwede maganap. Halimbawa, nagplano ka na babayaran ka ng 1,000 pesos tapos hindi naman pala 500 lang ang ibinigay. Pwede nga hando sa point na yun, no? Ipasok mo rin siya sa sa love life din ganon. Yan, pwedeng mangangako sa sayo, tapos hindi naman matutupad, mga ganang sitwasyon. And destiny, struggling to find the right path. And this time, ang nakikita ko sa inyo, no, siguro when it comes sa mga nagkahiwalay dyan, talaga yung isa is pwedeng in a part of movement, o nagmo-move on na talaga siya. Ando yung point na nag-explore na siya, nagtitry siya ng mga new things, mga ganon, or kasi kumbaga well, ibig sabihin hindi pala siya. And then this time ganito na yung pat natatahakin ko. Pwedeng nahandoon sa point na yun, sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kung may third party naman kayo, is may mga time na maaaring magkakaroon na kayo ng pagdadalawang isip na to separate yourself doon sa karelasyon nyo. Or hindi man, mas magpo-focus na kayo sa path na gusto nyong tahakin this time. And you need naman talaga, no? Kumbaga, and kung din sa buhay yan, nandun yung point na akala ko may buhok, hindi pala. Andun yung point na mas makikita mo this time, yung path na gusto mo tahakin sa buhay mo. Kumbaga, isi-show niya yung right path sa'yo. The universe. Tingnan rin natin ang The Love Oracle again. Pwede when it comes sa chemistry, kung may mga naghahanap kayo ng mga bagong love life or mga darating. Yes, may darating kasi this is the right path. Ibig sabihin, the right person na mas may chemistry kayo, mas mararamdaman mo yung passionate niya, yung presensya niya, yung may mga parating dito. Kasi unexpected din ito, may mga unexpected coming, no? Sa nakikita ko dito. Sa mga sa mga bago. Ayun na nga, may third party pa lang nangyari talaga, no? Okay, toxic attachment, drug, alcohol, and obsession. When it comes sa mga nagkahiwalay dyan, siguro na daw yung point na either may mga addiction, maraming klase kasi when it comes sa addiction, handun yung point na maaring hindi naman talaga kanya gusto talaga, or na-attract lang talaga siya kasi handun si passionate, na-attract lang talaga siya, naging challenge lang siya pagdating sa'yo, or vice versa. O kaya yung tao na yun it's more an obsession. May mga addiction na pagsisinungaling, o may mga alcoholic situation, mga masamang bagay, mga sasamang habit na meron siya, no? Na hando sa po ng babaero, lalakero, yan.
Kung sa may mga magkakarelasyon naman na may third party, well, nandun yung point na yun, ano, pwedeng addiction niya is, yung happy niya, palagi siya nagsisinungaling, pwedeng nandun sa point na, o kaya palagi siya nagpapaliban kasi may mga plan na ano, 'di ba, hindi natutupad, mga gano'ng sitwasyon ako nakikita dito. Kaya ingat pa rin kayo, no, sa mga kailangan talaga learning from the past situation. Ay, nako po, patay tayo diyan, may ahas. Baka makakita kayo ng ahas, ah. Or maybe may ahas talaga sa sitwasyon mo. Okay, pagdating ito with sa third party and the snake, handun yung point of kasi we have the addiction, 'di ba? Mga pangaakit, mga flirty situation, ano. Kaya kung nagkaroon talaga sa iba naman ng kahiwalay is related talaga siya sa third party. Kumbaga, it becomes so bad habit of addiction, 'di ba? Babaero, lalakero talaga siya, mga gano'n. Naakit siya, kumbaga nandun sa point na yun, nagkaroon ng mga panglilinglang, no? When it comes in this situation. And then also, naku po, Cancer, may enemy ka talaga. Kumbaga nandun yung point na mag-focus ka rin sa sarili mo kasi may tao na galit talaga sa'yo. Di ba na mga nakaraan nating reading is lumalabas yun palagi nila nagkakaroon ng mga evil eye, mga black magic, or mga na may tao na ano, 'di ba, na marunong or there's an ability situation, kaya ingat ka na lang din, ano, sa nakita ko. Baka isa rin kasi ang inggit kasi ang nakapagpapaano talaga, yung mga palipad hangin, no? And then also, baka naman because of the third party relationship, no, baka ini-evil eye ka niya, yan, may mga enemy situation na maaari may magkakaroon ng mga paninira situation. Andun din yung point na kung nagkaroon sa mga nagkahiwalay, handun din kasi yung pambubuyo, no? Pambubuyo ng sa side mo or sa side niya, pwedeng isa yon sa mas nakapag-force para magkaroon ng separation, no? Sa nakita ko dito sa iba sa inyo. Or pwede rin naman yung sa third party, masyado talaga siyang inakit and then kailangan niya humiwala, yung mga ganong sitwasyon. Kung may mga third party relationship naman, nandun yung point na naakit, no, ang isa sa inyo. Kaya nagkaroon ng third party relationship. Nagkaroon ng cheating, yung mistress. Oh my God. May mga mistress, cheating, competition, yan. Lalo na kasi, di ba, pagka may third party, di ba, pagalingan yan no? Kumbaga, nandun sa point na yun Minsan, sana hindi kayo third party, ha? Hindi ikaw yung third party, ha? Kasi, hindi ko naman kayo inaano, kasi, when it comes to love, para sa akin, kasi hindi natin mapipigil yung nararamdaman natin, kahit minsan alam nating mali. Pero pag naramdaman, di ba, magpo-force ka dun Pero, in other words, ang hirap kasi mag-decide talaga. Alam ko na, ako madali ako magsalita kasi wala ako sa posisyon nyo. Diba? Pero kung iisipin mo kasi, parang nakikipagsapalaran ka sa isang, parang pumasok ka sa isang gera na wala kang Armalite. Alam mo yun? Tapos, kukuha ka ng Armalite na hindi sa'yo. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Pero kasi syempre may ano yun, di ba? May tag yun yung Armalite na yun. Kumbaga, yung Armalite na yun, babalik at babalik pa rin yun sa una, sa may totoong may-ari. Parang nando sa point na yun. Pero, basta ang hirap talaga. Pwedeng nandun sa point na nagkakaroon talaga ng pangaakit nun. Kumbaga, patalbugan, pabonggenyusan, nandun sa point na yun, ano. Kumbaga, nasa inyo na yun kung sino gustong manalo sa inyong dalawa. 'Di ba? Pero, at the end naman, kung hindi naman kayo ang third party, syempre, at the end naman, si Divine, meron naman tayong divine intervention, 'di ba? Si Divine mismo ang gagawa ng karma dun sa tao na nanalbahe. 'Di ba? Nandun sa point na yun. Pero sana hindi kayo to. When it comes sa mga ano nyo, sa mga trabaho nyo, ganyan, nandun din yung point of paligsahan, pagalingan, pataasan ng ihi, patalinuhan kuno, kaya porket matagal na yung isa, feeling niya, siya na yung may-ari at siya na may alam ng buong kumpanya, yung mga ganun sitwasyon, alam mo yun, kasi snake, kumbaga, hindi lang, group of person to, kumbaga na doon sa point na yun. Diba? Nasama ko pa talaga yung mga mga sa company. Kasi, lumabas kasi si Snake. Yun.
tingnan natin ang hidden. This is a hidden secret oracle. Okay. Feeling drain na yung isa sa inyo Okay. Breaking point. Kumbaga nahandun yung point na nagkakaroon ng final straw or nahandun yung point na syempre when it comes to snake and the third party, handun yung point of na overwhelming. No? Kaya nagkaroon din ng mga pang-aakit. Siguro na overwhelmed siya kasi ay mabait to, masaba ito sa totoong karelasyon ko. Alam mo yun syempre bago, ganun lang yun. Kasi bago, syempre, magpapaganda ng magpapabango, ganun yun. Pero, kasi, nagkakaroon lang kayo ng comparison, di ba kasi nga, siyempre, yun kasi, kilala mo na talaga siya, simulat sa poll, di ba? Kumbaga, yung snake, bago lang siya, di ba? Kaya hindi mo pwedeng i-comparison yun kasi ang mas nakakakilala sa'yo, yung totoo, than sa snake. Diba? Kaya nga snake yan Kumbaga ano yan? Diba ang snake is a devil, diba? Kumbaga magpapabango yan, magpapabait yan, magpapaamo yan, ganyan na sa point na yun. Pero kung titingnan mo, mas mabait yung original. Ganun yun. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na kung kayo yung third party, hindi ko kayo inaanong masama, no? Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, madaling magsalita kasi ako ito. Hindi ako nasa lugar nyo, di ba? Kaya, sorry sa inyo na sa mga in a third party relationship, pero we need to be careful na lang din, no? Kasi, alam niyo naman na si Divine, kapag nagbumirang yung situation, di ba? Mas masakit, di ba? Pero you need to be very careful lang din. Pero hindi ako nagpamalinis sa inyo, ha? Yan. Yun na nakikita ko dito. And then doon, nagkakaroon na ng mga limitation situation in the relationship. So nakikita ko dito, mukhang magkakaroon ata ng breakup, no? Na situation, Sana wag naman. Okay. And kasi di sa hidden secret, yung mga emotional storm, yung feeling na sobrang naapektuhan, lalo na sa mga nagkahiwalay or may mga third-party relationship, sobrang unstable yung connection and sobrang sakit. Parang alam mo yung parang bagyo na you didn't expect talaga na sa plano, hindi umayon sa plano mo, na expected mo na yun na, yan na, hindi pa pala, diba? Nandun yung point na yun. Pero hindi mo kailangan ma-exhaustion kasi, hindi mo kailangan ma-drain sa situation. Ang kinakailangan sa'yo is the destiny. Kumbaga, you need to find the right path para sa'yo. If you think na yung path mo this time is to stay, di mag-stay ka, nasa sa'yo yun, di ba? Kasi hando naman yung point na darating at darating ang panahon, darating ang araw, ibibigay sa'yo ang tamang path ni universe kung saan ka tutungo. Kumbaga, pumasok tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin kasi napasok tayo o pumasok tayo sa sitwasyon kasi may mga bagay na kailangan nating matutunan, no? Nandun yung point na yun. Kumbaga, when it comes to exhaustion, handun yung mga storm situation, emotional storm, mga unexpected situation. Nangyayari yun kasi handun yung point na para next time, you learning, di ba? Para next time, alam mo ko sa lugar, alam mo ko saan yung path mo, alam mo ko ano yung ifo-force mo, nandun sa point na yun. Kaya when it comes sa mga may karelasyon yan, feeling exhaustion, feeling talagang sobrang nalinglang, naloko, na drain, kumbaga sa haba-haba naman ng panahon talagang siguro hanggang ngayon still in a painful situation ng isa sa inyo, lalo na sa mga nagkahiwalay, is feeling drain pa rin o nahahatak pa rin siya ng nakaraan, handun pa rin yung emotional feelings, kumbaga sa nakita ko dito. Yun. Pwede ba sa inyo may mga pinagdadaanan kayo na ganyan situation this time? Pero iba dito, may bagong path kayong tatahakin, Ibig sabihin, may darating sa inyo na the right person. Pero tingnan natin mamaya yung new coming sa iyo, ha? Tao na nakakonect kay Cancer, anong nararamdaman mo kay Cancer? Vice versa. Nararamdaman mo kay Cancer, vice versa. Pero kung may mga bad habit kayo, ha? Release it. Okay. Nararamdaman niya sa'yo
this May 2026, May 2026 ang nararamdaman niya sa'yo, they thinking of you, no? Nandun yung point na nagkakaroon siya this time. Medyo mabagal kasi yung action itong taon to. Hindi ko alam why. Pero nandun yung point na they want to develop this connection. Again, they thinking of you. Gusto niyan magkaroon ng development. Kakaroon lang talaga siya ng back and forth situation, hindi ko alam kung bakit, pero hando yung pag-iisip, no? Na napanghinaan siya ng loob to move. Yun na nakikita ko dito sa kanya. Yun na nakikita ko sa kanya, ha? Kaya hando siya sa point na, parang alam mo yung point na naglalaban yung isip at puso. Na hando siya sa point na yun. Kaya nararamdaman niya sa'yo this May is gano'n. Gusto kanyang kausapin, gusto niya ipagtanggol o depensahan yung sarili niya, maybe, yun nga lang. Ang nakikita ko sa kanya is medyo nagiging matagal yung pag-iisip niya, hindi ko alam why. Mas ginagalingan niya ata yung pag-iisip kung paano siya magpapaliwanag o paano niya sasabihin yung gusto niya sabihin, maybe na doon sa point na yon. Yun na nakita ko, nag-struggle siya this time kasi sa nakikita ko dito sa kanya. Sa mga nagkahiwalay, yun kung kayo naman is may third party relationship, ang nararamdaman niya or mararamdaman niya sa iyo, sa may mga third party relationship dyan, by this May 2026, no? Ang nakikita ko sa kanya, mararamdaman niya sa is more on ano siya, syempre, patuloy pa rin yun yung pagiging disloyalty person, thinking about negativity. Nandun na siya sa point na yun. Parang nagkakaroon siya ng thinking about planning for something. Yun na nakikita ko dito. Siguro by this May, mararamdaman niya sa'yo, handun pa rin yung point of pagtatanggol sa sarili. Alam mo yun? Yun, magkakaroon pa rin siya ng boundary pagdating sa'yo. Magpuput boundaries pa rin siya. Handun pa rin yung point na hindi siya willing to change when it comes sa mga gawain niya o ginagawa niya o sa sarili niya. Nandun siya sa point na yun. Yun pa rin. Same pattern. Okay, kung kayo naman is walang third-party relationship, mararamdaman niya sa'yo by this May 2026, vice versa, handa yung point of planning. No? Nagkakaroon siya ng thinking about planning sa nakikita ko dito. May mga plano siyang iniisip. Siguro may mga pupuntahan kayo, pero handa yung point na pag-i-evaluate, no? Pwede rin na may mga sasabihin ka or sasabihin mo sa kanya, ay siya sa'yo, i-evaluate niya yun. Nando sa point na yun. Nag-iisip siya ng mga dapat yung gawin by this May para may mga multitask o multiple priorities na gagawin kayo para nagkakaroon kasi siya ng paplano sa nakita ko dito. Baka magulat ka lang may sabihin sa sa'yo, oy, punta tayo dito, oy, ganito, ganyan, oy, ganyan. Ano sa tingin mo? Pwedeng doon sa point na yun, di ba? Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang intention mo kay Cancer. Intention mo kay Cancer, vice versa, this May 2026. Intention niya sa iyo, Cancer. Intention mo kay Cancer this May 2026. 5 of Swords, the Sun. 2 of Swords, Magician. 7 is, okay, thank you. Okay, intention niya sa iyo, sa mga nagkahiwalay dyan. Intention niya sa iyo, intention niya kasi sa iyo kasi is magkaroon kayo ng getting together. Alam mo yun, yung kasi we have the 10 of Cups. No, hando siya sa point of new beginning when it comes sa iyo. Yun ang intention niya. To talk, parang nag-iisip siya, to talk, to start a new beginning when it comes sa inyo. Sa'yo, parang hando sa point of forgiveness. Parang gusto niya humingi ng forgiveness, nando sa point na yun, nag-iisip siya, nahatak siya na nakaraan. Intention niya talaga is to move backward patungo sa'yo. Yun ang nakita ko intention niya, ha? Hindi siya makapag-desisyon na i-let go ka this time sa mga nagkahiwalay doon. Sa mga nagkahiwalay. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kaya medyo ang nakikita ko siya, nagkakaroon siya ng emotional storm or na-exhaust siya, hando sa point of destiny, nagsastruggling siya to find the right path. Hindi niya alam kung kakaliwa na ba siya o kakana na ba siya. Hando siya sa point na yon, no? Kumbaga, pwedeng kung may nagkaroon ng third party, hando yung unexpected outcome. Ibig sabihin, oh my God, hindi pala talaga siya. Ibig sabihin, mas matibang pala sa akin si Cancer. Pwedeng na handun sa point na yon. Kasi ngayon,
not ready to move, not ready na tumalikod siya this time when it comes in this connection. Hando siya sa pag-iisip, ano? Kasi you have the Ten of Cups. Kung kayo naman is my third party relationship, sa nakikita ko dito, ang intention niya kasi sa'yo is, andun yung point of stagnation, no? Sa nakikita ko dito. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaroon niya ng cheating. Siyempre, may mga bagay pa rin siya na sasabihin, may mga sitwasyon o sasabihin siya sa'yo na kasinungalingan, tuloy-tuloy pa rin yun. May mga pretending situation. Ibig sabihin, magpe-pretend siya sa nararamdaman niya sa'yo by this May. Yun na nakita ko sa kanya. May pretending situation. Halimbawa, I'm okay, I like you. Basta it's more on ano siya, medyo peke, no? Fake yung situation. Yun ang magiging actions. Siguro, halimbawa, kung may anak kayo o kaya sa harap ng ibang tao, sa harap ng kaibigan o ng family, ipepekein niya kasi yung sarili niya. Nandun siya sa point na yun. Yun ang nakikita ko, ha? And then, kung wala naman kayong third-party relationship, by this May, ang nakikita ko dito is, andun yung point na intensyon niya sa'yo kasi parang maybe merong sitwasyon from the past situation na hindi nagawa, and this time, parang gagawin or pupursigahang gawin yung bagay na yun. Or pwedeng you have a plan, kasi you have a plan from something from the past, and now this time, parang nahandun yung point of thinking na, ay, what if gawin na lang to? What if ganito? What if ganyan? Parang nandun sa point na, what if umpisahan na to? What if ganyan? Parang may mga ganong sitwasyon. Intention niya kasi is the Ten of Cups. No? Yun na nakita ko. Yung buuin, yung mga naudlot na situation, o yung pwede rin sa iba sa inyo is may mga napag-usapan, o kaya naman is may mga hindi na aksyonan, na maaring this time is gagawin mo yon or gagawin nyo yon sa nakita ko dito. Pwedeng babalikan yung nakaraan. Yun na nakikita ko, ha, sa iba. May mga babalikan sa nakaraan. May mga sitwasyon din na parang, parang hindi magkakaroon ng making decision. Parang hindi, parang may tawag dito sa Tagalog? Parang what if, parang ganun, tama ba akong sa Tagalog? Pero hindi naman Tagalog yun, ate. Yung, try natin to, para may mga options, may mga ganun situation, para magkakaroon ng ganun. Tingnan natin ang behavior and action niya sa'yo, Cancer. Tawag na ako na kay Cancer. Behavior and or action. Behavior, action. May 2026. Tawag na ako na kay Cancer. Vice versa palagi tayo, ha? Behavior and action. Sa mga dito sa sa intention, ha, may mga situation o pwede kasi delaying, pwede na mga delay, Cancer, or pwedeng yung delay na yung gagawin or sisimulang muli, may mga ganun, ha, mga ganun sitwasyon. When it comes naman dito sa iyong behavior and action, sa mga nagkahiwalay, behavior action niya sa iyo, sa nakikita ko dito is yung point na gusto kanyang baka i-text ka nito. Kasi behavior action niya getting together. Ando yung point na they want to rebuild or to restructure again this connection. Baka magkaroon kayo ng connection or i-text ka niya or magkaroon ulit kayo ng communication kasi yun yung nasa isip niya. Sa nakikita ko sa kanya. Yun. And then also, kung may mga third-party relationship naman sa inyo, is behavior and action niya by this May, ando yung point of may mga bagay, kasi andito, ay, third party pala to. Ando yung mga bagay o sitwasyon na actually ito hindi ko naman nakikita na tatalikuran kanya sa situation, pero may mga bagay siya na either hihilingin sa'yo
or may mga bagay siya na gusto niyang, kasi nandun sa point of thinking na behavior niya, may, sana magbago ka, sana ganito, sana gano'n, sana ganyan. Parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Sa kanya ha, yan ang magiging behavior niya sa iyo. Nandun yung pag-iisip na yun, kumbaga. Pero when it comes to feelings, wala yung feelings niya sa nakita ko to. Kasi tumatapon yung cups. Pero meron siya mga bagay na iniisip na sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Tapos sa iba naman sa inyo, dito sa situation, is may mga bagay sa siguro na either sasabihin mo or kakausapin mo siya na pwedeng, bahala ka na, ganyan. Hindi siya makapag-desisyon with own, ganyan. Sana hindi ka niya i-ignore, no? Nandun sa point na yon. Siyempre may third party, ganun talaga. Okay, kung kayo naman is walang third party relation, behavior na action niya sa iyo, ang nakikita ko dito is a point of may mga bagay na hindi rin siya makapag-desisyon. Siguro kung may hihingin ka sa kanya or may i-offer or may itatanong ka sa kanya, siguro hindi siya makapag-desisyon with own. Siguro isasama kanya when it comes to a decision or sasabihin niya na ikaw sa tingin mo, ikaw na bahala, pwede na handle sa point na yon. Yung behavior action niya may mga something to celebrate din sa iba, parang nandun sa point na yon. Baka magkakaroon ng mga having fun, happiness, enjoyment, mga ganon. Nag-iisip siya ng ganon situation. Baka may mga surprise parties o may mga pupuntahan lang kayo na ikaka-happiness yung dalawa. Yun. O kaya may mga bagay na gustong baguhin sa loob ng tahanan, sa loob ng relationship, sa loob ng pamilya. Yan. Pwedeng nahado sa point na yun, may mga gagawing pagsasaayos. Anak, baba muna, anak. Tingnan natin ang nararamdaman mo. Kasi sa mga walang third party, marami siyang plano pagdating sa iyo. Yun na nakita ko to. Nagkakaroon siya ng plano. Marami siyang plano, marami siyang gustong ibigay or something. Hindi ko alam kung malaki o maliit yan, pero nandun sa point na sa mga walang third party relationship pa. Your feeling. Tingnan natin feeling mo. Palagi niyo tatandaan na tayo is vice versa. Okay. Sa mga nagkahiwalay, feelings mo sa kanya, okay. Naramdaman mo sa kanya, siya yung tao na na sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga na sa point na yun, no? Kumbaga, naramdaman mo rin sa kanya na parang may boundary pagdating sa kanya. Parang minsan, siguro magulo siyang kausap, hindi kayo magkaintindihan, o kung ano yung sinasabi niya, maybe na doon sa point na yun. Yun na nakita ko na rin. Talaga nakaramdam ka sa kanya ng mga deep wound o battle, pain talaga, no, nando sa point na yun. And then, kung kayo naman is may third-party relationship, ang mararamdaman mo sa kanya is, andun yung point, syempre, hindi maaalis yun no? Same pattern. Kung ano yung cycle nyo dati, yung pa rin naman. No? Pabalik-balik lang naman. Mga frustration, painful, ganyan. May boundaries. Isa sa inyo, nagpuputing agad, nando sa point, same pattern pa rin. Kung wala naman kayong third-party relationship, mararamdaman mo sa kanya by this May, no? Ang nakikita ko dito is nando yung point na siguro mararamdaman mo sa kanya parang, bakit may mga time na hindi siya makakapag-desisyon? Pwedeng na doon sa baka makaramdam ka na konting painful lang naman. Hindi naman siguro big deal kasi wala naman third party. Siguro handulay sa point maiisip mo, bakit parang hindi ka makapag-desisyon? Bakit parang gusto ang dami mong plano? Bakit parang gusto mo ganito, ganyan, ganun, ganun. Mapaiisip ka lang. Actually, siguro makakaramdam ka ng pagkalito pagdating sa inyong dalawang connection. May mga time na pwede kang malito sa kanya. May mga time na parang hindi mo mauunawaan o maiintindihan yung situation. May mga ganong time. May mga sitwasyon na pwede magpupursige ka, magtitiis or magtsatsaga ka talaga. Yun.
na may mga ganong time ka na mararamdaman by this May. Baka nararamdaman mo na rin yan this time. Tingnan natin sa mga bagong gusto. Tingnan natin if there's a new love coming. May new love po bang darating sa mga single dyan? May new love po bang darating kay Cancer? Uy, the Seven of Cups. Kung sa new love na yes, we have the Wheel of Fortune. Yes, we have the Nine of Cups. O, diba? Meron talaga. Yes, may bagong darating sa buhay mo. So, nakikita ko dito, may bagong darating sa buhay mo, siguro hindi lang to isa, no? Sa iba sa inyo. Hindi lang to isa, pwedeng isa doon sa darating na iyon, yun yung talagang tao na ibinigay sa iyo ni universe. Yun yung tao na the better person. Hindi snake, hindi third party. No, hindi ka magkakaroon ng emotional storm or ma-exhaust when it comes to this connection kasi this is a divine. Ibig sabihin, ito yung tao na maaring hiniling mo na tao sa buhay mo and this time, ready ka na ba? And this time, ito na yung hinihiling mo. Ibibigay na niya sa iyo. Yung the right person and the better person, mararamdaman mo yung luck, mararamdaman mo yung fortune, mararamdaman mo na ito na yun. As in, mararamdaman mo na siya yung the right person na para sa iyo. Ganon. Kasi, mapagbigay itong tao na to. As in, maybe, ibibigay niya yung gusto mo, ibibigay niya yung kaya niyang ibigay sa'yo, na kaya kanya ipagtanggol. No? Ang nakikita ko dito sa kanya. Handun, makikita mo yung passionate or makikita mo yung willingness ng tao na ito pagdating sa iyo. Pero, kasi hindi lang kasi isa yung darating sa iyo, no? Diba? You need to be very careful, no? When it comes in this connection. Kasi baka magkamali ka ng choose o magkamali ka ng pagpili. Okay? Mag-trust ka sa intuition mo. Humingi ka ng sign hanggat maaari. Patingin ano kinakain mo. Tingnan natin ang awareness mo, Cancer. Awareness, when it comes sa awareness, hindi lang ito sa love, ha? Awareness also sa lahat ng gawain mo sa buhay mo o sa life mo mismo. Okay, when it comes to awareness. When it comes sa awareness, andun yung point na sinasabi sa iyo na when it comes to awareness kasi is maging ano ka raw, you need to use your intelligent or yung wisdom mo o yung intellect mo or yung mind mo when it comes to decide sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, parang sinasabi niya na maging practical ka, isipin mo tama ba, mali ba, kailangan ba, mga parang disadvantage and advantage. You need to see the fact of the situation kasi nando sa point na yun ano, ang nakikita ko dito. Pero kasi, pwede kang makinig sa ibang tao, sa opinion, o sa sinasabi ng ibang tao, pero at the end, ikaw yung magde-decide kasi ng situation. No, hindi porket ay sinabi niya, okay, I do it. Ay sinabi niya, ay sige, yun na lang. Sinabi nun, ay sige, yun na lang. Hindi. At the end, ikaw pa rin mag-filter ng situation. No? Kung tama o mali. Sa nakita ko dito, no? Siyempre, is mag-trust ka sa intuition mo, ang sinasabi dito. And then sa pagiging aware mo rin kasi is you need to say your feelings, your truth, you need to speak out, and kailangan mo rin talaga ng mental clarity sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Kung mga bagay na sitwasyon na kailangan mo na i-cut, alisin, i-let go. Kumbaga, gawin mo yung the right situation this time dahil sa mga nakaraang sitwasyon mo sa buhay mo. Kailangan mo is to create new into your life na doon sa point na yun, kailangan mo rin ipaglaban yung sarili mo in a way na tama. No? Hindi in a way na sinabi niya, sinabi niya. Siyempre, kung sa tingin mo tama yung pinaninindigan mo o tama yung gagawin mo o yung decision mo, why not, di ba? Yun. Nandun yung point na masabaan mo yung pasensya mo this time, magkaroon ka talaga ng pag-a-analyze, progressing, at mga bagong strategy this time. Yun naman ang sinasabi. Kasi, the more na
pupunla kang muli this time to new beginning into your life, sa inyong right path, the more na yung luck is darating sa buhay mo. Kasi andito yung love life, di ba? Or any situation into your life, sa pera mo man yan, sa destiny, kasi there's a new journey coming, no? Pagdating sa iyo, Cancer, this time. Kaya, i-grab mo yung opportunity na darating na mga bago na yon, kasi there's a victory and success happen into your life. Okay? Arigato namaste. God bless.